masama ang loob ko, Diego. Nakipag-break sa akin si Lalaine. Kaya kung sesermonan mo ko, please, huwag ngayon. May dapat kang malaman kaya kita hinanak. Ano ba yun? Nasa ospital ang mga magulang mo. Maging ang ate Margie mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sino nga ba ang may kasalanan kung bakit may mga abusado? Ang mga nagmamahal ba sa kanila? O sila mismo? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Edward sa ating dulang sa kanyang panahon. Sige po. Sige na po, Nay, Tay. Pakiusap. Bigyan niyo na ako ng pera. Ano nga ang gagawin mo sa pera? May kailangan ho akong bayarang utang. Matagal na kasi yun kaya galit na yung inutangan ko. Iyan ang sinasabi namin sa iyo, Edward Nagtatrabaho ka nga pero hindi ka naman nag-iipon. Inuubos mo lang sa bisyo mo ang kita mo. Maging sa pagbili ng mga walang kwentang bagay. Aba anak, manghinayang ka naman. Hindi madaling kitain ng pera. Pangako po, hindi na mauulit ito. Mag-iipon na ho ako. Huwag ka sana magalit, Kung lagi mo ito naririnig sa amin, pero itinuturo din ng Diyos ang maging masinop tayo sa kanyang mga biyaya. Kaya kung talagang magbabago ka, sa kanya ka mangako. Pambira naman pangako po, magbabago na ako. Pangako yan sa Diyos. Sige na po, bigyan niyo na ako ng pera. Baka mabugbog na ako Kaya pala ilang araw na tayong tipid sa pagkain. Binigay niyo pala kay Edward yung 3K na inilaan ko para sa pagkain natin for 1 week. Pasensya ka na, Margie. Baka mabugbog ang kapatid mo ng inutangan niya ng pera. Kawawa naman siya. Ano? Naawa kayo sa kanya? Mas malakas pa nga yun sa inyo Anak naman, abay kapatid mo siya. Hindi namin matitiis. Tutulungan pa rin namin na makabangon. At saka parang hindi naman siya naaawa sa inyo ng itay. Nangako naman siya sa pagkakataong ito. Magbabago na siya. Sus, Iiwan na niya ang layaw at sugal. naniwala naman kayo agad. Oo. Dahil sa Diyos, nangako ang kapatid mo. Sino naman ang nagbalita niyan sa'yo, Lalaine? Hindi na kailangan malaman mo. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Totoo ba na nabigyan ka ng written warning ng office natin dahil nahuli kayo nagsusugal kahit tapos ng break time? Hindi naman sadya yun Nalibang kasi kami, kaya... Oo, kaya tapos yung break time, hindi pa kayo nagtatrabaho. Diyos ko, Edward naman. Pati ba naman sa office, dinadala mo yung bisyo mo? Bigyan mo naman na kahiya ng tiyo ko. Siya pa naman ang nagrekomenda sa atin doon. Sorry, hindi na mauulit. Nagsusugal ka na nga dito sa lugar natin, pati ba naman sa office? Wala ka ng kontrol Paano ka ba makakaipon para sa future natin? Hindi na nga mauulit Swear to God. Sana nga, hindi mo nilalaro lang ang pangako mo. Lalo na sa Diyos. Hindi ka pumasok sa opisina? Oo, Diego. Masama ba pakiramdam mo? Hindi May lakad kami ng barkada ko. Mukhang malaking pustahan na naman ang pupuntahan nyo Kapag nanalo ko doon, walang sinabi ang 2 buwan na sahod ko. Ikaw talaga Sabi mo sa akin, nangako ka kina Aling Bestra at Mang Martin na magbabago ka na. Pati kay Lalaine, nangako ka rin. Oo. At para maniwala sila, nag-swear to God pa ako.
Kunwari lang pala yun. Ayoko kasi na tinatalakan pa nila ako eh. Nainis na akong pakinggan yun. Pero hindi tama na idamay mo pa ang Diyos, pre. Ano? Lalo na sa mga kalokohan mo. Ikaw rin. Baka dumating ang araw na hindi ka napakinggan ng Diyos. Huwag mo na nga ako sermonan, Diego. Nasisira ang araw ko eh. Baka matalo pa ako sa pupuntahan ko. Diyan ka na nga! Unay, ito na ho yung pagkain nyo ng itay. Dinala ko na dito sa kwarto nyo. Kasi nanghihina kayo, di ba? Oo nga, anak eh. Kaya lang, paano namin makakain yan? Wala kaming gana. Parang wala kaming panlasa. Ano? May lagnat pa rin kami. Oh. Inuubo na rin kayo, tay. Parang pareho na nga kami. Kasi kanina, ubo rin ako ng ubo. Yung kapatid mo, dumating na ba? Wala pa nga ho. Tinawagan ko na nga eh. Hindi naman sumasagot. Sana naman kaya nagpunta ang batang yun. May 2 araw na siyang hindi umuwi. Huwag nyo na isipin yun. Ang mabuti pa, daling ko kayo sa ospital para mapacheck up at malaman natin kung bakit ilang araw na kayong ganyan. Ano bang nangyari sa'yo? Kung hindi pa kita pinahanap kay Diego, hindi kita makikita. 4 days kang wala ah. Ni hindi makontak ang cellphone mo. Naturing ang mahal, walang silbi. Relax ka lang, Lalaine. Bakit ba parang sobrang galit mo? Paano? Tinawagan ako sa cellphone ni Margie. Tinatanong kung alam ko raw kung nasan ka. Dahil hindi ka nga daw umuwi sa inyo. Hindi ka rin matawagan. Pambira naman si ate. Pati ikaw inabala pa. Hindi naman ako bata para hanapin. Hinahanap ka niya para magpatulong sa'yo. Dahil may sakit sina Aling Bestra at Mang Martin. Nasa ba yung cellphone mo? Hindi ka matawagan? Ha? Nawala eh. Ninakaw yata. Pati nga yung relo, kasamang nawala. Natulog lang naman ako sa bahay ng barkada ko. Nawala o ibinenta mo? Lalay naman. Yung ilang araw na hindi mo pag-uwi, tiyak kung saang sugalan na naman kayo nagpunta ng barkada mo. At ibinenta mo ang mga gamit mo dahil napasubo ka. Ano, tama ako, di ba? Wala na akong magawa eh. Gusto ko sanang makabawi kaso natalo pa rin. So kung ganon, kunwari lang palang pangakong mo. Lalaine, napilit lang nila ako. Oo, ano yan? Bakit inaalis mong engagement ring natin? Dahil tinatapos ko ng relasyon natin. Lalaine, huwag naman. Ayaw ko sa lalaking walang isang salita. Hindi marunong tumupad sa pangako. Kahit ang kabanalan ng Diyos, hindi pinahahalagahan. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Maghanap ka na lang na ibang makakatanggap sa ganyang ugali mo. Bihira talaga. Sobra ka, Lalaine. Hindi mo na ako binigyan ng pagkakataon. Hindi naman kita niloko ah. Hindi kita ipinagpalit sa ibang babae. Edward! Edward! Buti nakita kita. Diego, masama loob ko ah. Nakipag-break sa akin si Lalaine. Kaya kung sesermonan mo ko, please huwag ngayon. May dapat kang malaman kaya kita hinahanap. Ano ba yun? Nasa ospital ang mga magulang mo. Ha? Maging ang ate Margie mo. Bakit? Ang sabi ni Margie, nang i-text niya ako, may COVID daw sila. Oh, Diyos ko. Kumusta na sila? Anong kalagayan nila? Hindi ko alam. Kung gusto mo, puntahan natin. Sasamahan kita. Sabi ng doktor na nakausap namin ni Diego, malakas daw si ate kahit may COVID. Sina Inay at Itay, silang nasa panganib.
na hindi ko malang matulungan ang pamilya ko. Oh, Diyos ko. Huwag mo naman pong kunin sa akin ang aking pamilya. Kailangan ko po sila. Hindi ko po kayang mag-isa. Lalo na ngayon na masakit ang loob ko dahil sa pag-iwan sa akin nila Lane. Alam ko pong marami kong pangako sa inyo na hindi ko tinupad. Ginawa ko pang biro mga yon. Patawad po. At pakiusap, paggalingin mo pong pamilya ko. Bigyan mo po ako ng pagkakataon na lubos na makapagbago. At sa pagkakataong ito, hindi na po kita bibiguin pa. Gagawin ko na po kung ano ang tama. Nag-overtime ka pala kahapon. Oo, Diego, para kumita ng malaki-laki. Gusto kong simulang bawiin ang mga perang nawala sa akin dahil sa mga sugal na naging bisyo ko. Sinong naglinis nitong bahay nyo? Ako rin. Ha? O, nung makalawa ko naman ginawa yun. Mukhang nagbabago ka na. Oo, Diego, tama ka. Hindi dapat biruin ang pangako. Higit ang pangako sa Diyos. Kaya iaayos ko na ngayon ang buhay ko. Sana lang, pare, huwag mawala sa akin ang pamilya ko. Ate Margie, narito ka na? Oo, Edward. Magaling na ako. Sina Inay at Itay, kumusta na sila? Nagpapalakas na lang sila. Malapit na rin silang lumabas sa ospital. Ganun ba? Oo. Oh, salamat po, Diyos ko. Tininig mo po ako. Hindi mo po kinuha sa akin ang aking pamilya. Kahit ang karamdaman ay may kadahilanan, minsan ito'y panawagan sa isang nilalang upang ituwid yaong kamalian sa kanyang panahon. Na nagsiganap, Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor at Bobby Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hanggang kailan niyo gagawin biro ang buhay, Itay? Kung si Inay natiis lahat ng pananakit niyo ng kalooban niya, ako hindi! Dahil simulan sa pool, saksi ako sa pagwawalang bahala ninyo sa damdamin ni Inay! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Naliligaw nga ba ang puso? Bagamat tandaan na palaging may isang taong naghihintay na may kaparehong pangangailangan na mahalin mo rin at magbibigay kahulugan sa lahat ng iyong ginagawa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Orling sa ating dulang sa kanyang panahon. Galing! Aga mo yatang may angkas na asungod dyan sa forklift mo. Ako ba pinariringgan mo, Dado? Ay, bakit? May iba pa bang asungod na nakaangkas dyan kay Orling? Ha? Ba't nga kasi ang aga-aga mo sumampa rito sa forklift ko?
Pag nakita ka ng gwardya, tiyak na ako malilintikan sa management. Ay ano? Bakit? Gusto mo maunahan ako nung kung sino-sinong malalantod na sasampa dito sa forklift mo? Ang mabuti pa, ihihinto ko muna itong forklift. Tapos, bumaba ka na. Hintayin mo na lang ako roon sa kubo natin. Pwede? Hindi ako bababa dito hanggat hindi mo ako binibigyan ng kwarta. Ay, sige. O yan, 500 piso. Sige na, bumaba ka na. Hindi. Akin na lahat yan naman ang wallet mo. Ha? Para masiguro ko na walang ibang makikinabang sa pera mo. Napipiko na ako sa'yo, Machay. Aba, Pag hindi ka pa bumaba, tatadya ka na kita para mahulog ka mula rito sa forklift. Ano, gusto mo? oo na, bababa na. Bakit bang init ng ulo mo? Kinokontrol mo kasi ako eh. Manahimik ka rin sa kubo. Tapos! Si Kuya Ronel tumatawag. Hello? Hello, Jenny. Hello, Kuya. Mabuti na patawag ka. Kukumustahin din talaga kita eh. Naalala ko kasi bigla sina Inay at Itay. Tinatawagan ko sa cellphone number na ibinigay nila sa akin. Hindi ko naman makontak. Laging out of coverage area ang kanilang linya. Ang totoo nga niyan eh. Naisip ko rin silipin ng Itay at Inay sa lumang bahay natin, Kuya. Isang buwan na rin kasi akong hindi nagagawi ron eh. Pagkatapos ng online school ng mga anak ko, pupunta na ako ron. O sige, daanan mo na rin sa money transfer yung perang ipadadala ko, ha? Para maibili mo sila ng mga prutas at iba pa nila pangailangan. O sige, Kuya. I-text mo sa akin yung mga detalye at ako na ang bahala doon. Nasaan ka ako yung SIM card ko na inalis mo rito sa cellphone ko, Machay? Inilipag ko nga doon sa Pasimano. Hindi ko na nga makita. Ba't kasi kailangan mo pang alisin ang SIM card ko rito sa cellphone ko? Hindi naman iyo to. Sinukso ko nga kasi yung SIM card. Kausap ko nga yung mga kabarkada ko. Hanapin mo yun. Pag di mo yun na ibalik sa akin, huwag ka na magpapakita dito sa kubo kahit kailan. Ay, Diyos ko! Nay! Nay! Ano nangyari sa inyo? Bakit bumagsak kayo dito sa sahig? Tsaka, bakit may sugat kayo sa ulo? Oh, huwag kayong malikot. Para maidampi ko ng maayos sa sugat niyo itong bulak na may gamot. Bigla nga kasing nalabo ang mga mata ko. Kaya hindi ko na rin namalayan. Bumagsak na ako sa sahig. Tumama na pala yung ulo ko sa kanto ng lamesa. Mabuti na nga lang at maliit lang ang naging sugat niyo sa ulo. Ang tanong, nasan po ba si Itay? Di ba dapat nandito pa siya ng oras na madisgrasya kayo? Dahil paggabi siya sa kanyang trabaho? Matagal nang hindi umuwi rito ang tatay mo, Jenny. Ano? Higit sa buwan na rin. Yung cellphone na binigay sa amin ng Kuya Ronel mo para makonta kami. Dinala din niya nang umalis siya. Pero bakit hindi niyo sinabi agad sa amin ni Kuya ang tungkol sa hindi pag-uwi ni Itay? Bigla-bigla na rin kasi yung palalabo ng mga mata ko. Kaya nga natatakot akong lumabas. Hindi ako makapunta sa inyo. Baka kasi sa labas pa ako abutan. Baka mas madisgrasya pa ako. Hahanapin ko si Itay. Kahit na ano pang dahilan niya, hindi niya kayo dapat iniwan sa ganyang kalagayan. Orling! Hoy, Orling! May naghanap sa'yo, anak mo daw. Anak? Sino anak? Ay, malay ko sa'yo. Basta tinuro kita dito, tapos. Diyan ka na nga. Jenny, ano ginagawa mo rito? Kaya pala hindi kayo umuuwi. Gumawa na naman kayo ng kubu-kubuhan dito sa highway kasama ang kusino na ng mga babae.
Ako lang mag-isa nakatira sa kubong to. Tsaka lagi akong straight sa trabaho. Paano ako uuwi? Ay, yung matcha na itinuro kayo sa akin dito, yung babaeng kaalis lang, siya raw ang kasama niyo sa kubong ito. Huwag mo intindihin yun. Lukarit yun eh. Hanggang kailan niyo gagawin biro ang buhay, Itay? Kung si Inay natitiis lahat ng pananakit niyo ng kalooban niya, ako hindi. Dahil simulat sa pool, saksi ako sa pag-uwalang bahala ninyo sa damdamin ni Inay. At kung hindi niyo nararamdaman dahil manhid na nga kayo sa ginagawa ninyo, nasasaktan ako para kay Inay. Pwede ba? Nasasaktan ako para sa nanay ko. Pwede ba, Jenny? Sabahin na lang natin pag-usapan ng lahat na ito. Nagmanaksa kayo ng kasamahan ninyo dito sa piyan dahil sa walang katwirang init ang ulo nyo at makulong kayo. Halos sa presinto na rin natutulog si Inay noon. Nabaon siya sa utang dahil sa paghahanap ng pampiyansa para sa inyo. Sa pagsagot sa bayarin sa ospital, sa pag-aagaw buhay ng taong sinaksak ninyo. Hanggang sa pakikipag-areglo sa kaso nyo. Tapos na yan. Kailangan mo pa bang banggitin na lahat ng yan? Oo! Dahil pagkatapos ng lahat ng kabuti pa ang palaging iginaganti ninyo sa kanya. Jenny! Hindi ba't panluloko? Sama ng loob! Kulang na lang patayin niyo na ang nanay ko sa paulit-ulit na mga kasalanan ninyo! Sige, gabay na yan! Malakas nga rin sana. Dado! Pinaulit pa. Ano meron dito? Ba't ginigiba ang kubo-kubuhan ko? Lahat ng kubo-kubuhan dito sa loob at labas ng pier, gigibain na talaga ang lahat, Orling. Ano? Pero bakit? Lilinisin na nga kasi ang buong pantalan. Aalisin na rin lahat ng illegal vendors ng mga tagalabasan. Yung kooperatiba na ang mamamahala sa mga tindahan dito sa loob. Oh, Baka hindi mo pa alam, kasama rin tayo sa mga pagbabagong mangyayari dito sa pier. ano ibig mong sabihin? Aalisin na rin lahat ang matatandang forklift operators. Ha? Papalitan na ng mas bata pa at malalakas ang pangangatawan. Sa akin, ayos lang. Hirap na rin kasi ako sa pag-ooperate ng forklift. At saka, babayaran naman ng management yung mga taong isinerbisyo natin dito. Sisinupin na lang namin ng misis ko yung makukuha kong pera para sa mga importanteng bagay. Kung sa'yo, ganun lang kadali ang pagtanggap sa pagbabago rito sa pantalan. Sa akin hindi, Dado. Alam mo, Oling, matagal ko nang gustong sabihin ito sa iyo eh. May maayos kang tahanan. May mapagmahal na asawa. At kahit pa may sarili ng pamilya mga anak mo, iniisip pa rin nila ang kapakanan mo. Kaya, ano pa ba ang hinahanap mo sa buhay? O yan ha. Talagang pinamili kong lahat yan para sa medianoche natin ngayong bagong taon. Yung in-order kong lechon, ma-i-deliver yun maya-maya. Talaga, kuya? Alam mo bang lechon ang pinaka-request ng mga anak ko mamayang medianoche? At tiyak, hindi lang sa lechon sila matutuwa dahil ito, Aba? may kani-kanya silang sobre na ibibigay ko sa kanila mamayang pagsapit ng bagong taon. Naku, kuya, tiyak na maglululundag sa tuwa ang mga yon kapag naibigay mo na sa kanila ang mga sobre nila. Pero teka, nasan sina Itay at Inay? Abay, silang pinakamahalagang dapat makasama natin sa bagong taong ito. Naroroon sila sa balkonahe, kuya. Ha? Mukhang masinsinan ng pag-uusap. Alam mo na, kinasasabikan din nila ang isa't isa. Nakakakita ka pa ba ng makukulay na helo kapag tumitingin ka sa ilaw, Emma? Ibang parang mga kulay rin ng rainbow. Nitong huli, medyo nabawasan na, Orling. Pinababagal nga kasi ng mga gamot na ibinigay sa akin ng doktor ang paglabo pa ng aking mga mata dahil sa sakit kong glaucoma. Gusto kong malaman mo na ang bagong taong ito ang nagbigay sa akin ng dahilan
para ituwid lahat ng mga nagawa kong pagkakamali sa mga taong nakaraan. Basta ako, palagi akong nandito para sa kung ano man ang gusto mong gawin sa mga bagay na alam mong makabubuti na para sa iyo. Maaaring may mga pangyayaring susubok pa rin sa mga kahinaan ko. Mga aral na kinakailangan ko rin pagdaanan para maging ganap ang aking pagbabago. Pero hindi ako natatakot na haraping lahat ng mga yon. Lalo pat kasama kita, Emma. Kayo ng mga anak natin. Bagong taon, isang bagong paraan ng pagbuo ng mga bagong pananaw, mga bagong layunin sa buhay. Pero higit sa lahat, isang bagong bersyon ng ating mga sarili tungo sa optimistikong diwa, hinggil sa isang siklong muling magsisimula sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Ikaw? Anong kailangan mo? Bakit natatakot ka? Sinara ko lang naman ang pintuan ng kwarto mo. Tomboy ka kasi. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga nilalang na dahil sa mapait na dinanas ay tinatalikuran ng tunay na katauhan. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Jane sa ating dunang sa kanyang panahon. Aling Delia, ang ganda ng bago namin kasama dito ah. Si Miriam yon, Jack. Anak ng kaibigan ko si Nando. Stay in din siya rito. Weekend lang umuwi. Nangangailangan ng trabaho. Kaya tinanggap ko rito sa grocery ko. Ganda. Gusto nada mo, no, Jack? Na-love at first sight ako eh. Talaga. Manong tumigil ka na dyan sa kalokohan mo, ha? Bakit? Lahat na lamang ng tauhan ko maganda, ginagawa mo siyota. Hindi naman sila lugi sa akin eh. Galante akong syota. Ako pa nga lugi sa kanila kung tutuusin. Pang display ko lang sila. Ginagastusan ko pa. Kaya nga, magpakababae ka na lamang. Babae ka naman talaga eh. Aling Delia. Pero alam mo, ha? Pag naging babae ka, lalo ka magugustuhan ni Ramil. Ayoko nga sa lalaki. Gusto ko sa babae lang. Nando, kumusta ka na? Eto, magaling na, Delia. Salamat nga pala sa pagtanggap mo sa anak ko sa grocery mo. Malaking tulong sa amin ang kita niya dun eh. Ayos lang yun.
Kailangan ko naman talaga ng tauhan eh. Natutuwa nga ako dito sa anak mo. Sipag, tsaka listo. Salamat po. Gusto lang kita paalalahanan, Miriam. Ay, tungkol po saan, Aling Delia? Abe, kursunada ka na assistant kong si Jack. Inamin niya sa akin yun. May lalaking nagkakagusto sa anak ko. Tombo yun, Nando. Tatomboy. Oo, at napapansin ko. Malapit sila nitong si Miriam mo. Ay, mabait naman po kasi siya. At maayos pong kausap. Kaya nakikipagkaibigan din po ako. Ay, kapag nakipagkaibigan sa'yo ang tomboy, malamang maging kayo. Sinabi ko yan dahil ganyan ang ginawa niya sa mga dati kong tauhan. Kaya mag-ingat ka, ha? Ay, oo nga naman, anak. Baka kung anong gawin sa'yo ng Jack na yon, mag-iingat ka. Salamat po sa paalala, Itay, Aling Delia. Huwag ko kayong mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Siya ang mag-iingat sa akin. Magandang gabi, Jane. Ano naman maganda sa gabi? Istorbo mo ako. Jane naman. Di ba sabi ko sa'yo, di tayo talo. Ang kulit mo rin, ano? Jane, mahal kita eh. Kaya ako nagtsatsaga at naniniwala ako na mamahalin mo rin ako balang araw. Di mangyayari yun. Babaeng gusto ko. Narinig mo? Kaya iba na lang yung ligawan mo. Miriam, salamat sa pagpayag mo. Makitulog ako sa kwarto mo, ha? Kahit pa paano, nabawasan yung lungkot ko. Okay lang yon, Jane. Buti nga may kakwentuhan ako habang nagpapaantok. Oh, ginaw, Miriam. Lamig na kasi ng panahon, eh. Pwede kayang mayakap. Sige. Oh, anong nararamdaman mo? Nag-iinit ka ba? Oo, Jane. Nag-iinit ako. Gusto kitang... Ano? Sabihin mo. Gusto kitang tadyakan. Naiinitan ako eh. Nakayakap ka pa. Ito naman, oh. Kala ko pa naman. Kala mo, payag ako sa gusto mo. Babae ako, Jane. At hindi rin ako naniniwala na tibo ka. Tibo talaga ako. Bakit nung naligo ka, nakita ko panty ginagamit mo? Ha? Talo pa kita. Ako, brief ang gamit ko. Ano? Uli kong ganun tibo ka. Hindi. Komportable lang akong gamitin ng brief. At nakita ko rin, ang ganda ng shape ng dibdib mo, ha? Kulay pink pa ang... cute. Talo pa ako. Ako black. Iyo lang tumabi sa'yo. Tomboy ka talaga. Ha? Tomboy! Talaga, Rupo? Pumasok si Jane sa kwarto ni Miriam? Oo, Aling Delia. At hindi pa lumalabas hanggang ngayon? Hindi pa nga ho eh. Oh. Kaya abangers ako eh. Kung kailan siya lalabas. Oh, malamang may nangyari na sa kanila. Oh? Kawawa naman si Miriam. Naging biktima rin ni Jack. Ikaw? Anong kailangan mo? Bakit ba natatakot ka? Isinara ko lang naman yung pintuan ng kwarto mo. Tomboy ka kasi. Di ba ikaw ang tibo? Nabaliktad na yata ngayon, ha? Miriam, di ako talagang tomboy. Ano? Eh, bakit nagpapanggap kang ganun? Para hindi maligawan. Para magmukhang matigas at hindi mabastos. Umiiyak ka? May bumastos ba sa'yo dati? Meron.
Sino? Kuya ko. Nung mamatay yung mga magulang namin, tumira ako sa kanya. Pero may bisyo siya. Lasenggo. Minsan umuwi siya laseng. Nung gabing yun, ginahasa niya ako. Diyos ko. Ano nangyari pagkatapos? Humingi siya ng tawad sa akin nung may masmasan. Pero hindi ko kaya siyang patawarin. Kaya lumayas ako sa kanila. At mula din nun, sinabi ko na sa sarili ko, ayoko nang maging babae. Oh, nasaan ang kuya mo ngayon? Nabalitaan ko na lang, patay na siya. Napatay nung kainuman niya. O ngayon, alam mo na sikreto ko kung bakit ako ganito. Jane, palayain mo na ang sarili mo sa mapait mo na karaan. Dahil tapos na yun. At patay na rin ang kuya mo. Alam mo, hindi ka magiging maligaya kung magtatago ka sa hindi mo naman katauhan. Miriam, natatakot ako. Baka hindi ko na makayang maging tunay na ako. Baka mabastos na naman ako at masaktan. Buksan mo ang puso mo sa Diyos. Sa Kanya mo idaing lahat. Sabihin mo ang lahat ng takot mo. At ipakiusap mo na tulungan Kanyang maiayos sa buhay mo. At alam mo, naniniwala ako, sasagutin Kanya. Aling Delia, may bago po ba kayong tauhan? Wala. Bakit? May nakita ko akong magandang dalagang kausap ni Miriam kanina eh. Oh, sino yun? Aling Delia, alis na po ako. Oh, sa inyo na ba ang diretso mo, Miriam? Opo, kasama ko po si Jane. Jack? Ikaw yan? Oo, Rufo. Pwede ba? Huwag mo na nga siya tawagin Jack. Jane naman talagang pangalan niya ni. Oo nga. Magandang pangalan. Kasing ganda mo, Jane. Para tuloy nagkakakrush ako sa iyo eh. Naku, tumigil ka nga dyan, Rufo. Bakit nagkaganon? Bakit nagbago ka? Hinaharap na po ni Jane ngayon ang tunay niyang katauhan. Ikaw pala si Jane, ang kaibigan ng aking anak. Opo, Mang Nando. Natutuwa po akong makilala kayo. Ako rin. Jane, talaga nga pala maganda ka. Kita mo, Jane? Pati si Itay, napansin yon. Salamat po, Mang Nando. Alam nyo, malaki po ang utang na loob ko kay Miriam kasi po siya yung tumulong sa akin na muling harapin ng matatag ang buhay at balikan ang tunay kong katauhan. Gulat na gulat si Ramil sa malaking pagbabago mo, girl. Oo nga eh. Natulala nga siya kanina. At feeling ko, lalo siyang na-in-love sa'yo. Ganun? Uy, mabait siya, ha? Gwapo, at may maayos na trabaho. Oh, ano pang ayaw mo sa kanya, di ba? Wala. Ang totoo nga. Mahal ko rin siya. Uy, di sagutin mo na siya para mas maging masaya ka na. Kaso natatakot ako. Ha? Baka hindi niya matanggap ang nakaraan ko. Ipagtapat mo muna sa kanya. Hindi yung hinahatulan mo na kaagad. Wala pa namang alam yung tao. Paano nga kung hindi niya matanggap? O di masasaktan na naman ako. At least, nalaman mo yun sa maagang panahon. Wala ka pagsisisihan sa dakong huli. Kung sa bagay. Alam mo, huwag mong katakutan ng masaktan kung magiging matatag ka naman.
Binabati ko kayo, Jane. Ramil. Thanks, Miriam. Salamat, Miriam. Best friend. Oy, wag mo sasaktan ng best friend ko, Ramil, ha? Lagot ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Puro kaligayahan lang ang mararamdaman niya sa piling ko. Sisikapin kong mangyari yon. At ikaw naman, Jane, dapat mas maging matatag ka pa ngayon. Lalo na, pag nanay ka na. Opo, Mami. Miriam, salamat sa iyo, ha. Salamat at niloob ng Diyos na makilala kita. Hindi mapanghatol ang tunay na kaibigan. Siya'y umuunawa at handa kang pakinggan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Nelson, may patalim siya! Hindi ako natatakot dyan. Umalis ka na rito. Umalis pala, ha? Ito, salagin mo! Ba? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong sa kagustuhang mailigtas ang sarili ay ginagamit ang kanyang kapwa. Walang alintana kung makasakit man siya. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Vanji sa ating dulang sa kanyang panahon. Bakit mo ginawa yon, Banji? Yun nga lang po ang alam kong paraan para makaiwas ako sa kahihiyan. Pero paano kung malaman? Nay, patay na patay sa akin si Nelson. Kaya nga madali ko nagawa ng paraan na may mangyari sa amin. Kaya wag na kayo tumutol pa sa kasal namin. Nakakaawa naman si Nelson. Huwag niyo siyang intindihin. Ako ang pahalagahan niyo dahil anak niyo ako. Nelson, ano? Overtime ka uli? Oo, Efren. Alam mo na, malapit na ako maging tatay. Kaya pinaghahandaan ko na yun. Malapit na nga pala mga anak si Banji. Oo, ang laki na nga ng tiyan niya eh. Kasi, 4 na buwan yung dinadala niya. Siguro dahil malaki yung baby. Kumusta naman ang pakikitungo niya sa'yo? Ang ibig ko sabihin inaasikaso ka ba niya? Oo naman. Bakit mo na itanong? Kasi di ba si Jess ang talagang nobyo niya? Oo. Pero break na sila nang may mangyari sa amin ni Vanji. Kaya iniisip mo na mahal ka niya? Oo. At hindi ko pinagdududahan yun, Efren. Lalo na ngayon na malapit na ako maging ama.
naman ang baby mo, Vanji. Ang gwapo, oh. Kamukhang kamukha ni Jess. Bibig mo naman, Emmy. Ano kami makarinig sa'yo? Sus, tayo dalawa lang naman ang narito. Wala si Nelson. Iba na rin yung nag-iingat. Buti hindi nahalata ni Nelson na hindi niya anak yung batang isinilang mo. 7 buwan pa lang kayong kasal, nanganak ka na. Nagawan ko na ng paraan yun. Doon ako nanganak to sa kakilala kong kumadrona. Kaya hindi ako sumabit. Galing mo talaga. Ayoko mabilad sa kahihiyan. Kaya ginawa ko ang lahat ng yun. Kaya alam, minsan, nahihirapan ako. Bakit? Nagkukonsensya ka? Di yun. Ano? Nahihirapan akong asikasuhin si Nelson. Kasi di ko naman siya talagang mahal. Ay, ibig mo sabihin, mahal mo pa rin si Jess kahit iniwan ka? Si Jess tong nakangiting masasalubong ka. Oo, siya nga. Kumusta, friend? Oh, eto. Ayos naman. Ikaw, pare, ilang taong ka rin nawala. Nagtrabaho ko sa Saudi. Talaga? Oo. Di, mapera ka na ngayon. Hindi nga minalas. Hindi magandang kumpanyang napasukan ko. Huh? Kaya umuwi na lang ako dito. May ba ako? Oh, Kumusta yung kaibigan mo si Nelson? Balita ko, kasal na sila ni Banji. oo. Mahigit 3 taon na. Ang tanga din naman ni Nelson, ano? Biruin mo, pinakasalan niya ang babaeng nalawayan na ng iba. Ah? Inako pa niyang batang hindi naman kanya. Yun ang sabi niya sa akin na makita ko sa kahapon. Ang bulang hiya. Nelson, alam mo ba na hindi mo tunay na anak yung bata? Pinagtapat ba yun sa'yo ni Banji? Friend, Kasi kung hindi, dapat hiwalayan mo siya. Dahil niloko ka niya. Ikaw? Kumusta, Banji? Kapal naman ang mukha mo. Kukumustahin mo pa ako. Pagkatapos mo akong iwan, ang malaman mong buntis ako. Patawarin mo na ako. Nagtrabaho ko sa Saudi. Nanginayang ako sa pagkakataong dumating naisip ko baka hindi ka pumayag. Kaya hindi na ako nagpaalam sa'yo. O ano naman ang kailangan mo ngayon? Gusto kong kunin na kayo ng anak natin. Sumama na kayo sa akin. Ano? Gusto mong iwan namin si Nelson? Alam ko namang hindi mo mahal ang pangit na yun. Oh, At ako pa rin ang mahal mo hanggang ngayon. pwede ba Diba? umalis ka na dito? Dadating na si Nelson, ayokong abutan ka pa niya. Sige, alis ako. Pero sa pagbabalik ko, dapat handa na kayo ng anak natin, ha? Anya! Oh, Ba't mo ako hinalikan? kunwari ka pa. Alam ko namang na-miss mo yun. Sige, alis na ako. Bye! Nelson, pati ka pa natutulog. hindi pa kasi ako dalawin ng anak. Si Junior nga pala, tulog na tulog dun sa higa niya. Batang yun talaga. Hindi talaga natutulog agad yun kung hindi ka yung magpapatulog. No, bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Gusto ko lang pagsawain ang mga mata ko Ha? sa pagtitig sa mukha mo kasi baka hindi na kita makita. Ano ba? Ba't ka ba nagsasalita ng ganyan? Basta, Ano? huwag mong kalilimutan, Fanchi, ha? Na? Mahal na mahal kita. Kayong dalawa ni Junior.
naman. Ano ba talaga kailangan mo? Di ba sabi ko sa'yo, babalik ako para kunin ko kayo ng anak natin? Hindi, umalis ka na. Hindi kami sasama sa'yo. Hindi ako naniniwala. Alam kong gusto mo lang akong pasakitan. Vanji, huwag mo nang pahirapan ang mga sarili natin. Alam ko namang mahal na mahal mo pa rin ako eh. Nagkakamali ka, no? Hindi na kita mahal. Kaya umalis ka na. Pwes kung ayaw mo sumama, bahala ka. Pero kukunin kong anak ko. Hindi mo maaaring isama ang bata! Nelson? Uy, narito pa lang ang tanga kong karibal. Umalis ka na sa pamamahay ko ngayon din. Aalis lang ako kapag nakuha ko ng aking anak. At huwag kang magkakamaling pigilan ako. Ito, dahil hindi ka sasantuhin ito. Nelson! May patalim siya! Hindi ako natatakot dyan. Umalis ka na rito! Umalis pala ako ito, salagin mo! Nelson! Ha? Walang yaka, Jess! Ba't sinaksak mo ang asawa ko? Ay! Tulong! Tulungan niyo kami! Ang asawa ko sinaksak! Diyos ko, parang awan niyo na po. Iligtas niyo po ang asawa ko. Ako po siyang kunin sa amin ng anak ko. Oh, ayoko po siyang mawala sa akin. Mahal na mahal ko po siya. Banji, Oh, Nay? Nandito na pala kayo. oo. Nakakulong na ang hayop na si Jess. Dapat lang sa kanya yun. Kung tutuusin nga, kulang pa yun sa laki ng kasalanan niya sa amin ng asawa ko. Kumusta na nga pala si Nelson? Nakikipaglaban pa siya sa kamatayan, Nay. Ah, Diyos ko. Kawawa naman siya. Kaya nga abot-abot ang panalangin ko na sana makaligtas siya para makasama pa namin siya at malaman niya na mahal ko na siya. Vanji, Nelson, salamat. Salamat nagkamalay ka na asawa ko. Salamat hindi mo kami iniiwan. Patawad ha. Dahil sa akin nanganib ang buhay mo. Kung hindi ko pinangako sa'yo, ang anak namin ni Jess, hindi mangyayari ito. Patawarin mo ako. huwag ka na umiyak. Hindi naman ako nagagalit sa'yo eh. Hindi ka nagkagalit? Si Junior eh. Alam ko yun. Matagal na. Nagtapat sa akin ang kumadro ng nagpanak sa'yo. Hindi mo man lang ako sinumbatan? Napakabuti mo talaga, Nelson. Dahil mahal kita, Vanji. Oh, At kahit hindi mo ako mahal, matatanggap ko. Huwag niyo lang akong iiwan ni Junior. hindi ka namin iiwan. Pangako yan. Dahil mahal na rin kita. Laging may puwang ang kaligayahan sa taong itinutuwid ang kamalian sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang
kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.